Mga sumbong ngayong araw sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Nagpaalam muna bago mangupit. Pharmacy assistant pinag-force resign. Perang nawala sa kanya agad ibinintang. Mga barangay staff na co-terminus tinanggal daw ni Kapitan. Mahigit dekadang serbisyo na baliwala na lang daw. Love gone wrong. Ka-live-in umalis na walang paalam. Pati pinahiram na iPhone tinangay. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Pinagbintangan po nila ako na nagnakaw daw po ako. Pero wala pong katotohanan dahil meron po akong paalam sa aming nakakataas na OIC. Nirereklamo ko po ang dati ko pong employer sa kadahilanan po na pinag-force resign po nila ako. Dinala po nila ako sa public place, sa SM Center Imus, Bukandala po. At doon po nila ako sinabihan na magre-resign ako or i-terminate po nila ako. Ang gusto ko pong mangyari, makuha ko po yung hustisya na ginawa po nila sa aking pagpo-force resign, pagbibintang po, pang-aapi at pang-aabuso po sa akin. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Alright, so alam niyo naman mga boss, pagdating sa mga iba't ibang mga sumbong na pinag-uusapan natin, kagaya nitong lumapit sa atin, no? So, siguro may pag-uusapan tayo in regards dun sa kanilang naging sistema, kung paano nagkaroon ng hiraman ng pera or kung ano man, kaya umabot sa ganitong punto. Siguro kausapin na natin ngayon itong mismong complainant natin na dating pharmacy assistant na si Joy Lucio. Magandang umaga po sa iyo, ma'am. Magandang umaga rin po, Sir Carl. Alright. Ma'am, so may binabanggit kayong resign or terminate doon sa inyong video kanina, tama po ba? Yes po, Sir Carl. Okay, bago tayo pumunta doon, gusto ko muna balikan yung pangyayari na kung saan nagkaroon kayo ng issue ng iyong dating amo, tama ba? Apo. Ano ba ma'am yung issue kung bakit ka pinag-either force resign or terminate? Ano po, Sir Carl, tawag po dito na sinabi niya po na ano daw po, pinaratangan po kasi nila akong qualified theft. Hindi, bago tayo doon ma'am, ano ba yung naging issue? Bakit umabot sa qualified theft, doon sa forced resignation, doon sa ita-terminate ka? Bago tayo pumunta doon sa epekto ng problema, anong naging ugat ng problema na pinag-uusapan natin ngayon? Ayun nga po, Sir Carl, na Ano bang dahilan? Yun na lang, para mas simple. ano po, tawag po dito na pinaratangan po ako. Kasi po, Sir Carl, nakahiram po ako sa aming OIC. Okay, sige. Isa-isahin muna natin. So, humiram ka ng pera Apo. sa iyong OIC na may authorized po siya. OIC o sa kumpanya? O sa OIC po, sa office in charge po namin. Nagpaalam po ako. Okay. Nanghiram ka ng pera para saan? Para po sa ano po, sa pangailangan ko po. Tapos po Okay, sige, relax. So, humiram ka ng pera, sinabi mo sa iyong OIC, tama ba? Opo. Parang nangungutang ka. Apo. Okay. Kasi po hindi- So, paano ba nangyari? Nagsabi ka, nag-initiate ka, OIC, kailangan ko po sana manghiram ng pera. Paano po ba? Ganun ba? Opo. Paano mo kinausap ang iyong OIC? Na ayun po, sir, sabi ko manghihiram po ako ng ganitong halaga po kasi po kailangan ko po. Ayun po, nagpayag po siya na hiramin ko po yun. Tapos ayun po, sir. Saan mo daw kukunin yung pera? Doon po sa fund sa revolving fund po namin. Sa revolving fund. Yes. Anong ibig sabihin mo dun sa revolving fund? Para dun sa mga nanonood, ano bang ibig sabihin mo dun? Ano po, sir, tawag po dito yung may magpapapalit po. So, sa pharmacy, tama ba? Parang may, may parang cash box? Tama ba? Yes po, sir. Cash box, ano ba kayo? Cash box o vault? Bolt po. Bolt. Oh, yes po. So, yung sales ninyo, kada araw, doon pumapasok sa vault. Tama ba? Yung palitan lang po. Barya, kumbaga po pag may... Barya. Pero Apo. still, pera is pera. Yung revolving fund na binabanggit mo, parang yun ang kailangan sa pang-araw-araw ng mga sukli. Tama Yes ba? po. Okay. Ngayon, sinabi mo sa OIC mo na nangangailangan ka ng pera, mangungutang ka sana sa kumpanya. Yes Tama po. ba? Ang sabi niya, kunin mo doon sa revolving fund. Apo, Tama ba? Apo, may pahintulot po niya, sir. Pahintulot ng OIC mo, alam ba to na mismong boss mo? Po, Na mismong bossing, yung mismong may-ari? hindi po, Sir Carl. Bakit hindi niya alam? Kasi po nagtiwala po ako kay Sir OIC po na siya po yung office in charge sa araw-araw po namin. Kaya po nagtiwala ako na sa kanya po ako magpapaalam Mhm. na para po iparating niya po doon, Sir Carl.
ito ba ang unang-unang beses na nangyari itong insidente na kung saan nanghiram ka ng pera at kinuha doon sa revolving fund? Opo, Sir Carl. Kasi po, sa ang ano po nito, Sir Carl, ano po, Hindi, gusto okay, ko po, sagutin mo na lang kung unang beses ito or hindi. unang beses Okay. po. Ngayon, susunod kong tanong naman sa iyo, paano naman nalaman ng may-ari na may kinuha kang pera doon sa revolving fund? Ano po, Sir Carl, yung nag-area po yung supervisor po namin. Nag-area po. Area visit. Opo, yun po. Nag-visit siya, tapos nagkaroon ng audit. Yes po, Sir Carl. Nag-audit. Okay, so nagbase sila dun sa papeles tsaka declared sales. Kasi of course, revolving fund, makikita yung pasok ng pera dyan. Yes po, Sir Tama? Carl. Opo. Noong nag-audit sila, may lumitaw na may kulang. Tama ba? Opo, Sir Carl. Magkano halaga ang kinuha mo? 5K po. 5,000 pesos ang kinuha mo. Opo, ang Tama? hiniram ko po. Okay. Ngayon, lumitaw 5,000 pesos ang kulang. Tama Apo. ba? Anong sabi nila sa iyo doon tsaka doon sa OIC? Ayun po, Sir Carl, na ano po, tawag dito, bigla na lang po akong, yung pagpasok ko, Sir Carl, bigla na lang po nila akong dinala sa ano po. Hindi. Bago tayo doon, ano munang sinabi at tinanong nila? Kasi syempre, nag-audit sila. Ano po, tinawagan po ako, sir, ni area supervisor po na hinanap po yung fan na nandun po. Ayun, sir, wala na. Hinahanap yung fund. Apo, tinawagan po ako. Yung 5,000 na kulang. Yes po, Sir Carl. Anong sagot mo? Ano po, wala pa pong 24 hours, inamin ko pa na nahiram ko po. Mhm. At ibabalik ko po siya sa araw ng sweldo ko. Kasi, So, nataon, nung nanghiram ka, nag-audit itong head office ninyo. apo, yung, Pagkatapos, nung pag-audit, natuklasan na may pagkukulang na 5,000 pesos. apo, And then, tinanong sa inyo kung ano nangyari doon sa 5,000 pesos. Tama? At Apo. umamin ka na nagamit mo yung 5,000 pesos. yes po, Sir Carl. At alam ng OIC mo. Tama? Apo, sir. Inamin din ng OIC mo. Apo. Tama? Apo. Okay. Ngayon, ano ba dapat ang proseso na gagawin ninyo? For example, kung manghihiram kayo ng pera dun sa kumpanya. For example, kung ikaw may kailangan ka asikasuhin, magka-cash advance ka, or kung ano man, mangungutang ka, paano naman yung proseso na yun dun sa kumpanya ninyo? Ano po, tawag po dito. Ang dati po kasi, Sir Carl, nakatry ako. Ang sabi po kasi sa amin, sa ano daw po, sa mga benefits namin. Hindi, ma'am. Yung tinatanong ko, for example, kasi lumilitaw to as parang cash advance eh. Kasi mangungutang ka. So, tinatanong ko sa iyo kung ano ba yung proseso, regular process sa inyong kumpanya kapag mangungutang kayo sa company ng pera. Wala. So, wala kayong proseso. Opo. So, madalas mo ba ginagawa ito na sasabihan mo si OIC, kukuha lang sana ako ng mangungutang sana ako para doon sa pangangailangan ko. Okay lang ba na kumuha ako ng pera? May ganun ba Hindi kayo? po. So, unang beses to, sigurado ka? Opo, kasi Sir Carl, ano po gusto ko po sanang mag-loan sa SS ko, sa salary loan ko. Hindi, okay. Sige. So, gusto mo mag-loan sana. Sige, nandyan na tayo. Ngayon, yung naging issue is itong sistema na kung saan sinabihan mo sa OIC at kumuha ka sa revolving fund. Yes po, Sir Carl. Okay. Kasi sa pagkakaalam ko, ma'am, no, I mean, bago natin kausapin yung mismong owner, para sa akin, yung revolving fund is dapat no touch talaga yan. Hindi dapat ginagalaw yan kahit anong rason, kahit ano, hindi dapat ginagalaw yan. And that's rule number 1 at dapat alam ng OIC mo yan. Ngayon, ano nangyari naman dun sa OIC mo? Tinanggal din po siya, Sir Carl. Tinanggal siya? Apo. Mhm. Pinag-force resign din po siya. Mhm. Okay. So, ngayon ma'am, ano bang dahilan kung bakit po kayo nandito at ano bang gusto niyo mangyari? Ano po, Sir Carl, gusto ko po mangyari yung ginawa po sa akin na dinala po ako sa SM Bukandala Center na sinabihan po ako, nakakausapin daw po Ano ako bang dapat sa tingin mo ma'am ang ginawa sa'yo? ng HR na sa loob po ng 2 years, doon ko lang po nakilala yung HR at hindi Hindi po ma'am, ano po ba dapat ginawa sa'yo sa ganitong klaseng sitwasyon? dinaan po dapat sa tamang proseso po sa due process po. Paano pong klaseng due process ang sinasabi ninyo? Yung ano po, Sir Carl, tawag dito, di ba po pag sinabi, dadalhin po dapat ako sa office, doon po ako kakausapin. Kaso po sa public place po ako kinausap. Okay. So, siguro ma'am, ganito no, kausapin na lang natin muna itong owner ng pharmacy para makuha naman ng side yan regards dito kasi pera pinag-uusapan, no? So, magandang umaga sa inyo, Ma'am Janice, owner ng pharmacy. Magandang umaga po sa inyo. Hello, Ma'am Janice? Yes po. Yeah.
Ma'am, magandang umaga po sa inyo. Ako po si Carl Apo. Bitag, yung anak po ni Sir Ben. Naka-live po tayo, ma'am, sa IBC TV 13, Yes, sir. CRTV Apo. 36. Good Ma'am, morning po. yeah. Tumawag kami, ma'am, para makuha ang iyong panig regarding dito sa pangyayari na kung saan lumapit ang inyong dating empleyado na itong si Ma'am Joy regarding dito sa pangyayari na kumuha siya ng 5,000 dun sa revolving fund ninyo with the reasons na ito ay parang utang niya dun sa kumpanya at nagpahintulot ng OIC. Tapos may ginawa daw kayong proseso na kung saan parang agad-agaran siyang tinanggal. Ma'am, ano pong masasagot niyo dito? Ah, Go ahead, ma'am. Hello, Ma'am Janice? yes, sir. Apo. Yes. Nag-report po sa akin yung kanyang area supervisor, area roving supervisor. Okay. Noong June, May 29. May 29, during that time po, naka-leave yan si Joy for 8 days. So, Okay. Saturday, Sunday, Monday. So, nung nag-report po sa akin yung roving, nag-report po sa kanya yung naka-duty pharmacy assistant na wala daw po yung revolving fund na 5,000, then 2,500 na nawawala rin dun sa isang field namin. Okay. So, initial na ginawa po nung area roving supervisor, tinawagan niya yung dalawang naka-duty na huling humawak ng pera, which is yan si Joy at saka yung OIC. Okay. Right there and then, sir, pagtawag doon sa OIC, inamin niya outright through phone na hiniram nila yung pera, kinuha Okay. nila yung pera Sige. without our knowledge. Okay. And even si Joy, tinawagan din siya ng roving supervisor, sinabi niya doon sa roving supervisor na, hiniram namin ni Sir William yung pera. Ganun lang Okay. sa kakul Sige po, ma'am. nung aminin yun. Okay. Oo. Since ginawa din namin yung investigation, yun din ang lumabas, gusto ko man, ma'am, tanungin ang kanyang mga concerns siguro, no? Apo. Ano po, ma'am, yung ginawa ninyong proseso to address the said issue? Kasi hindi naman namin din also as well kinukonsinti yung kung ano man regarding dun sa pagkakamali dun sa process na ginawa niya sa panghihiram ng pera dun sa inyong revolving fund, which is sinabi ko kanina, no touch talagang revolving fund kasi basically pang everyday fund mo yan. Kapag nagkulang yan, Yes, sir. magkakaroon ng problema ang operations ng mismong pharmacy. So, ngayon ma'am, tinatanong ko, with that said major issue na natuklasan ninyo, paano nyo in-address yung problem? Paano nyo kinausap yung mga tao? Okay. Ganito, sir. Nung time na na-discover yun, which is Saturday, si OIC, nag-report na siya sa store kasi naka-duty siya ng 12 o'clock eh. So, kinausap siya ng roving supervisor, then pinag-IR siya, immediate yun, IR. Inamin niya po through IR na kinuha Okay. niya at Is this siya ay IR, nahihiya ma'am, sa akin. ginawa doon sa mismong office ninyo? Yes, sir. Opo. So, Okay. sa store mismo po, nung nag-report siya doon. Okay. Then si Joy, unfortunately, Tuesday pa siya nakausap the following week because naka-leave nga siya for 3 days. After Tuesday, po ma'am, nun, tama ba kinausap... sa SM daw siya kinausap? Yes, sir. Doon Bakit siya, ma'am sa doon SM, siya hindi po sa minute- mismong office ninyo? Kasi sir, yung office po na, yung store po namin is napakaliit. So kung doon po siya kakausapin, maririnig po ng buong, una-una po yung mga kliyenteng pumapasok, yung customer. Pangalawa Okay. po, yung mga ka-duty niyang staff, which is, pag ganyan po, hindi namin dinidisclose po yan sa ibang staff eh. Kasi syempre for their privacy also. Yes, So, sabi nung HR, doon na lang kita kakausapin sa isang parang coffee shop na sila lang. Kasi hindi naman po matao ang SM Alright. doon Sige, sa ma'am. SM na I got it. pupuntahan. So, kaya po siya doon dinala. Okay. So na ma'am, with that said, ano po yung naging final decision ng inyong company? Totoo ba ma'am? Kasi may sinasabi na parang pinag-force resign nyo daw siya or if not, No, she sir, will be hindi po terminated. totoo yan. Hindi po. Kinausap siya ng HR. Alam po nila yun na nasa Code of Discipline na ang sanction nila in reality, based on the Code of Discipline, is termination. Pero kinausap siya, nag-usap sila, kasi ang kausap po niya is the HR. Wala So po ako ibig noon. sabihin nyo ma'am, I mean, correct me if I'm wrong, na pinag-resign nyo siya na imbis na lumitaw sa record niya, na terminate siya for the reasons of so-called, I don't know kung malversation ba siya lumalaglag, na may kinuha siyang pera galing sa kumpanya without authorized, tawag dito, hindi siya binigyan ng authority to do so, then ganun po ba ma'am ang intention ninyo kung bakit? No, sir. Hindi po.
siya po ang kusang nag-resign. The fact, meron siyang resignation letter na ginawa. Hindi po namin siya pwedeng mapilit. Actually, sir, inisyo na niya yan sa amin sa DOLE. And sa DOLE, na-dismiss na po yung case na sinasabi niyang illegal dismissal. Dahil nga po, tinanong siya ni DOLE, sinong gumawa ng resignation letter? Okay. Siya yung gumawa, hindi po kami. Actually, sir, after nila mag-usap ng HR, tinawagan ko siya through phone. Kinamusta ko pa nga ako, nakabalik na sa store. So, nag-usap kami. So, medyo nagrarant siya talaga eh. So, sinabi ko sa kanya, sabi ko, ma'am, ganito na lang. Nakiusap kasi siya sa akin, sir, yung back pay niya, i-release less than a month. Kasi in reality, dapat 1 month talaga yun dahil aayusin pa namin yung mga discrep nila sa store. So, sinabi ko sa kanya, sige ma'am, huwag ka mag-alala. Papaasap ko na lang yan ipagawa sa roving mo para Okay. makuha mo kaagad. Okay. Yun yung sinabi ko sa kanya. Sige, ma'am. Now, ma'am, gusto ko lang din matanong yung regards naman doon sa sinasabi niyang rason na kaya daw siya nanghiram ng pera dahil daw umano na makapag-loan, dahil daw kulang ang hulog ng kanyang mandatories. Ano pong masasagot niyo, ma'am, dyan? Totoo po ba na kulang pa sa Sir, hulog ang mandatories? hindi siya literal na kulang. Nung time na nagsabi po siya na mag-loan siya, inayos po namin agad yon kasi meron lang talagang nangyaring delays dahil yung nagbabayad ng loan ay na nagbabayad ng contribution is may sakit during the time. So talagang na-delay. Okay. Pero What nung sinabi niyang kind of delay, maglo-loan, ma'am, are we talking about? Few days, few weeks, few months? Anong pinag-uusapan dito? alam ko po, ano lang po yun mga weeks. Siguro Okay. mga 3 weeks po. Hindi ko po na alam yung eksaktong duration. Okay. Pero nung nagsabi po siya na maglo-loan, nagbayad kami. Sige, Unfortunately, Mhm. nung nag-loan siya, nung nagbayad kami, hindi niya yata agad na process yun. So parang nagkaroon ulit ng delays. Okay. So kaya niya sinasabing Yeah. late. Siguro, ma'am, Pero for naayos po namin yeah, yun. wala naman problema yun, ma'am. Siguro for future purposes na lang siguro. Apo. Regarding dyan, para maiwasan yung ganitong issue. So siguro, ma'am, with that said, ako naman nagpapasalamat sa inyong pagbibigay ng panig ninyo regarding dito sa mga pangyayari. No? Kausapin lang namin din, ma'am, yung aming abogado regarding this issue, ma'am. Ha? Diyan lang muna kayo. Yes, sir. Okay. Okay po. So kausapin natin ngayon si Attorney Batas Mauricio on what he thinks regarding this situation. Unang-una, magandang umaga po sa inyo, Attorney Batas. Magandang umaga po, Ginoong Carl Pitag. Magandang umaga po sa ating mga panauhin dito po sa manager-owner at saka po sa ating complainant na narito po sa ating pambansang sumbungan ng Bitag. Ang sitwasyon po dito ay yung ano ba ang ibig sabihin ng revolving fund. Kasi diyan po nakasalalay kung ano po yung karapatan dito pong ating complainant at ano ang karapatan ng management diyan po sa pera na itinuturing na revolving fund. Yan po ba ay pera ng mga empleyado na pinagsama-sama upang sa sandali ng kanilang pangangailangan sila ay may makukuha, mahihiram at magagamit? O yan ba ay pera ng kumpanya? Ang kumpanya ang naglagay at sa katunayan yung mga perang pumapasok bilang sales proceeds o sales receipts. Sa araw-araw ay diyan pumapasok. Magkaiba po ang magiging trato diyan, Ginoong Carl Tulfo. Yes. Pagka po yung revolving fund ay pera ng mga manggagawa, abay wala pong pakialam ang management diyan kahit ano ang kaparaanan ng pagpapahiram o di kaya pagbibigay ng perang yan. Pero pag ang revolving fund ay pera ng kumpanya, teka muna, medyo may problema po tayo dyan kasi kailangan po talaga ang pahintulot ng kumpanya sa pamamagitan ng mga namumunong mga opisyales. Ngayon, binabanggit po ng ating panauhin, meron siyang pahintulot ng OIC manager at that time. Yan po ay isang magandang depensa pero kailangan patunayan na talagang may pahintulot. Ginoong Carl Tulfo. Yes, attorney, just to give clarification, yung revolving fund, tama ba, ma'am? Ito ay nanggagaling sa sales ninyo pang araw-araw, tama? Tapos pambarya, Yes po. tama? Okay. So, and also, attorney, for clarification also as well, na yung binabanggit na OIC is umamin doon sa mismong company in regards doon na nagbigay siya ng pahintulot and as of the moment, siya ay nag-resign na din also as well regarding the issue. So, attorney, ano pong masasabi natin? Kasi ito pong ating complainant, hinahabol po yung company regarding dun sa pagka-dismiss niya. But base dun sa naging statement ng owner, I mean, nakikita ko naman yung maayos na intention naman niya. I don't really see na talagang parang yung galit or kung ano man.
But ginawa naman nila ang lahat siguro, attorney, for the due process kasi baka naman talagang hindi dapat ginagalaw, hindi talaga dapat ginagalaw ang revolving fund. So, attorney, ano pong masasabi natin dyan? Ang masasabi ko po dyan, sa punto o pananaw ng batas, Ginoong Carl Bitag, Carl Tulfo, Okay. yung katotohanan na ito pong naging transaksyon, lumilitaw po kung ganun po talaga yung ginawang salita ng OIC manager sa harap ng mga may-ari ng kumpanya, lumilitaw bilang kinatawan ng management, yung pong OIC manager, Okay. ay nagbigay ng pahintulot. At kung nagbigay po siya ng pahintulot, ibig sabihin na pahintulot ng management sa pagkukuha po ng pera. At dahil po dyan, teka muna, maaari pong kailangan pag-usapan na lamang ito ng management at saka ano pong ang ating panauhin ngayon, si Joy, dahil lumilitaw may pahintulot, hindi po maituturing na pang-uumit ng pera ng kumpanya yung nangyari dyan. Ginoong Carl Tulfo. Okay. So, attorney, with that said, no, siguro mas maganda na i-settle nila yung kanilang issues dito sa ating labor. With that said, attorney, stay muna kayo dyan sa line. Opo. Okay. So, kausapin natin yung si Attorney Joseph Rosal, Mediation and Arbitration and Legal Services ng Department of Labor and Employment, Calabarzon. Attorney Joseph Rosal, magandang umaga po sa inyo, Attorney. Magandang Hello, umaga po. Hello Ayo. po, sir. Yes, sir. Hello. Magandang umaga po sa inyo. Ready po magandang- namin kayo. Hello, sir. Magandang umaga po. Sir, Okay. pagdating po, sir, Ay, yung workers, Yeah. lalo-lalo. sir, narinig niyo po ba ako na maayos? Wait lang, sir. Hanap po tayo ng... Sige, sir. So, just to discuss, sir, yung siguro yung issue, if narinig ako ni sir. Sir, nandiyan pa kayo? Yes, sir. Opo. Yan, sir. Siguro ganito na lang, no, para mabilisan na lang tayo. What can you say, sir, regarding to sa issue? I think you were listening also as well regarding dito sa usapan natin. Ayun na nga, nawala na yung linya dito kay Attorney Joseph. So, siguro ma'am, with that said, madiscuss na lang siguro yung issues between sa inyo tsaka nitong boss mo. Opo, sir. No? Naintindihan ko naman yung parang hinaing mo doon sa nangyari na kung saan alam ng OIC mo. Opo. Kaya doon sa insidente na yan, siguro, Attorney Patas, nandiyan pa kayo? Opo, Ginoong Carl Tulfo. Yes, sir. Attorney, siguro final say na lang po, no, para dito kay Ma'am Joy. Ano pong advice ninyo regarding dito? Opo, ang akin po magiging panukala kay Ma'am Joy, hanapan po ng paraang makausap ang kumpanya at gaya po ng kanyang pagliliwanag dito sa atin, maipaliwanag niya na yung mga pangyayari, sa katotohanan lamang, mayroon pong pahintulot ng OIC at bagamat nag-resign na yan at sinasabi po ngayon walang karapatan yung OIC na magbigay ng pahintulot, magiging napakalaking pabor po para po sa ating complainant na kumpirmahin niya yan pong pahintulot na yan ng OIC at total may pag-amin naman. So makipag-usap na lamang po ng maayos para yung kanyang mga benepisyo, yung kanyang mga dapat makuha sa kumpanya sa panahong siya naglilingkod, maibigay po sa kanya. Ginoong Carl Tulfo. Okay, sige Attorney. With that said, siguro, no, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po at magandang araw po sa ating lahat, Ginoong Carl Tulfo. Alright, balikan ko lang to si Ma'am Janice. Nandiyan pa kayo? Ma'am Yes, Janice? sir. Good morning. Ma'am, matanong ko lang, no, has all the liabilities and kailangan bayaran dito kay Ma'am Joy have been paid for? Yun nga sir, yung isa pang issues, kasi nung, di ba, nabanggit ko po kanina na nakiusap po siya sa akin na i-release yung quickly, yung back pay niya ng less than a month. So, pinrocess po namin yun ng 1 week. Then, kumarap po kami Yes, sa but barangay. has it been released, ma'am? Has it been released? Sir, ito po yung story. Umarap po si Hindi, ma'am. Robin. I don't need the story anymore. I just want to know if na-release na ba or hindi pa. I-release namin, sir, but she doesn't want to accept because ang pinalalabas po niya ay yun daw po ay sunggol namin sa kanya dahil daw po siya ay nagpatulfo na during that time. Yun po yung Di ma'am, story siguro, nun. I think mas maganda na ilagay na lang kayo under SENA siguro for mediation para yung abutan doon or kung ano man. Nasa dole na kami, sir.
Kaya lang, itong last part na hindi sila mag-meet nung attorney namin at saka nung si Robing because pinipilit yung schedule niya. Which is kami, mayroon din naman kaming Sige ma'am, nasa kung ano man schedule. yung nangyari before, dahil maraming problema, siguro mamamagitan na kami in regards doon sa DOLE. Okay? Kami na lang tatawag, kami Yes, na sir. lang din magsiset para maging klaro din sa both sides. Kasi kung may mga reservation siya, gusto ko din yung DOLE yung mismo magpaliwanag din sa kanya kung anong karapatan niya. Di ba po ba? Opo, And kung opo, anong karapatan opo. ng kumpanya para maging fair, patas at parehas tayo dito. Walang kahit anong panlalamang kasi baka feeling niya, of course, yung naging problema dito is feeling niya nalalamangan siya or kung ano man. Mas maganda ma'am on neutral grounds na lang pag-usapan niya. Okay po ma'am Janice? Opo. Ay, sir, pwede ba akong magdagdag lang? Kasi narinig ko po yung si attorney Melano po kanina. Si Attorney na Batas. sabi- Ma'am, yung Ah, statements po ni Attorney is mere advice. But regarding Okay. doon sa ating DOLE, I think I'd rely much more on what they have to say kasi karapatan. And siguro ma'am, with that said, ako naman nagpapasalamat. Pasensya na ma'am kasi kulang na din tayo sa oras. May mga iba Okay, pa pong sige sumbong. po. Okay Okay po po. ma'am, Janice ha? Maraming Thank you salamat po. ha. Okay. Bye-bye po. Thank you. Okay. So, ma'am, naintindihan mo naman yung usapan natin Opo, ngayon. Sir Carl. Naintindihan mo naman yung sinabi ni Attorney Batas. But siguro ma'am, for lesson sake siguro sa aral next time, mag-iingat na lang din tayo siguro doon sa umano'y proseso. Kasi hindi naman din kita ma'am masisi doon sa pangyayari kasi hindi mo siguro alam kung paano mo proseso, paano ba manghiram ng pera, Okay. paano mag-cash advance, paano mangutang sa kumpanya. Okay po, Sir So Carl. kung may dapat ka din sisiyan, aside dun sa company, so OIC dapat din yung tinuturo mo dyan. Kasi malaking pananagutan niya dyan eh. Responsibilidad ka niya eh. Hindi ka man lang tinayuan, nag-resign siya kaagad. Ano pakiramdam mo? Diba? So yun lang naman mga aking masasabi at advice and also as well, isa-schedule namin kaagad doon sa DOLE para magharapan kayo mag-usap para doon sa magiging bayad para sa'yo. Kasi ma'am, nag-resign ka na eh. In regards dun sa paghahabol kung ano man yun, mas maganda ma'am pag-usapan nyo na lang sa DOLE. Okay po ma'am? Actually po, Sir Carl, kasi tapos na po kami sa DOLE. Naka-NLRC na po to. Oh. Yung unpaid overtime po nila na sa loob ng 2 years na hindi po nila binabayaran. Oh, okay na pala. Opo. Nasa NLRC na pala eh. O, di Ayun hayaan na natin si NLRC gumawa ng paraan. Okay po? Okay po, Sir. Alright. Okay. So with that said, magbabalik tayo. Ito Pambansang Sumbungan, Bitag Help Desk. Susunod sa Pambansang Sumbungan, Bitag Help Desk. Mga barangay staff na co-terminus, tinanggal daw ni Kapitan. Mahigit dekadang serbisyo na baliwala na lang daw. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa Pambansang Sumbungan, Bitag Help Desk. Sa Pambansang Sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. Magbabalik ang Pambansang Sumbungan. Pinupuntahan, Maruga, tell your father stop bullying the community. pinakikinggan, Walang election pero nagkaroon ng problem siya. So sila ang namili? Opo. kinukompronta, Ba't nang tatawa-tawa sa akin? Hindi ako nakikipagtawanan sa'yo. Total, wala naman kayong bakas. Anarkiya kayo eh. nag-iimbestiga, Willing naman daw mag-settle si nanay. Willing ka naman umalis. So bakit hanggang ngayon wala pa rin? itinutuwid, Ang menro mo, mekaniko, kaya walang alam. No, sir. Boss, stop it. Sabihin mo dyan sa mekaniko mo sa susunod, huwag niyo akong kakantihin. Hindi ako tulfo, si Bitag ako. Umaharap ako. inuunawa, Pakiramdam mo ba? Nakapagpaliwanag ka dun sa LTO? Imbis makapaliwanag, parang lalong bumigat. kinakatakutan, Illegal to. Bakit pinangangalandakan mo yan sa likod ng truck mo? Anong saysay kung ba't naglalagay ka ng ganyan? Ano, sir? Sa mata ng publiko, ginagamit mo sila, niname drop mo sila para untouchable ka. ginagalang, Kung gusto natin mabalik sa ating poder yung mga bata at itong kinakasama mo, dapat sundin natin yung proseso. Bitag Next Generation. Walang katapat, walang katulad. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut right. Give what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Need help? Want to report? For immediate action?
Leave us a message about your complaint. Download our Bitag app now. Pinas! Handa na ba kayo mga bossing sa programa ni Ben Tulfo? Nagbabalik ang pambansang sumbungan. Kami po ay mga empleyado ng Barangay Santo Niño at iba po sa mga kasamahan ko ay mga dekada nang naglilingkod sa barangay. Lumapit kami sa Bitag upang humingi kami ng hustisya sa ginawa sa amin ng aming kapitan. Lalo na sa amin ay tinanggal kami na wala man lang due process at mga walang violation na mangginawa. Ang gusto sana namin mangyari ay mabigyan ng hustisya yung hinaing namin sa ginawa sa amin ng aming kapitan na si Paulo Concepcion. Sana po ay matulungan kami ni Sir Ben, ni Sir Cal sa paglapit namin dito sa Bitag. Marami po sa Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Alright mga boss, so lumapit itong mga complainants natin for the reason na umunay tinanggal daw sila ng kapitan. Ngayon binaliwala daw yung mahigit isang dekadang serbisyo. No? So siguro with that said, kausapin na natin diretso itong mga barangay staff na kasama natin na ito sina Razenet, Eduvigis at Julieta. Tama ba? Yes po. Alright. Magandang umaga sa inyong tatlo. Magandang umaga po. Alright. So, kayo ay mga permanent government workers, tama Yes ba? po. Under Yes ng po. barangay. Opo. Sino po ang nag-appoint sa inyo? Si Kapitan po. Si Kapitan, ikaw? Nag-apply po kami nagbigay po kami ng resume sa barangay. Sa barangay. And then sino naglagay sa inyo? Sa akin po ang Kagawad, si Kapitan, Peter. Kagawad. Okay. Ito naman si Ma. Nag-apply po ako sa dati Sino pong kapitan. naglagay sa inyo? Si Kapitan po. Si Kapitan. So, Kapitan, Kagawad. Ano pong trabaho ninyo, ma'am, sa dulo? Street sweeper po. Street sweeper, kayo. Ako po sa birth, sa Health worker. Apo, And then kayo? Sweeper din po. Sweeper, okay. Ano po ma'am yung naging dahilan kung bakit po tayo tinanggal ng barangay? Sino po ba mauna? Oh, sige. Oh, ito muna si ma'am na naka-stripe. Sabi po kasi, marami daw pong reklamo sa area ko po. Pero which is po, wala Sa po. area mo, ano mga klaseng reklamo daw meron? Hindi daw po ako duty, hindi daw po ako nakikita dun sa lugar. Which is hindi naman po totoo yun. Bakit hindi daw totoo? Kasi may mga picture po kami sa GC na magsisend po ng picture kapag nagjo-duty po. Anong klaseng picture? Yun nandun sa umaray nagjo-duty ka? Yung Napakita mo ng before and receipt ka. after po, na yung kung malinis po or marumi po. So sinasabi mo na agad-agaran kang tinanggal ng barangay? Yes po. Sino? Si Kapitan ang naglagay sa'yo? Si Kap Tama? po. Anong explanation sa'yo ni Kapitan? Binigay lang niya po basta yung termination ko po. Pero wala siya in-explain sa'yo? Wala po. So ganun lang, abot lang, largahan? Opo. Okay. So sa'yo naman ma'am, ano naman dahilan? Ako po, na-aksidente po ako sa ambulansya. On duty, 12 hours po ako nag-duty noon. Nag-leave po ako ng isang buwan. Pagbalik ko, tinanggal na ako. Pero bago ako bumalik, sinabihan ako ng secretary namin na bago ako bumalik, kumuha ako ng fit to work na medical. Anong rason daw nila kung bakit ka daw ni-relieve? Ay, hindi ko nga rin po alam eh. Kasi wala naman akong violation eh. Wala naman akong violation. Pero the question is, di ba, parang sinabi muna, may requirement ka muna na kailangan mo comply, fit to work muna bago ka pumasok sa trabaho. Opo, nung babalik ako. So, nag-submit ka naman ng po fit to ako. work? Opo, nag-request pa nga ako ng extension. Kaya lang, hindi ko akalain yung binigay. Yung request mo ng extension, was it given by the doctor? Or Hindi po. was it requested by you alone? Ako lang po. Kasi yun po yung sabi ng secretary nung sinabi ko na hindi pa ako fit to work kasi nag-frozen shoulder po ako eh. Nagkaroon po ako ng frozen shoulder. Hindi ka ba daw fit to work ayon sa secretary? Bakit daw? Yun nga po, yun ang inaano niya na hindi pa ako fit to work. Pero may hawak ka ng certificate na fit to work? Wala pa po. Wala pa? Wala po. Ang sabi po kasi ng doktor. Pero bumalik ka na ba na may binigay ka na fit meron to po work? ako mga medical certificate na hindi pa ako pwedeng magtrabaho. Kaya po ako nag-request na ma-extend ako kasi dadaan pa ako sa Okay. So anong rehabilitation. dahilan kung bakit ka daw tinanggal?
Yun po nga, dun po daw sa hindi na po ako makakapagtrabaho ng maayos kasi dahil nag-frozen shoulder ako. Then may issue pa ako na nakikita daw po ako sa labas na paggala-gala. Sige ma'am. Alright. So nakita ka daw sa labas sa paggala-gala. Paggala-gala. Yun daw yung naging dahilan. Opo, tsaka yun nga, kaduda-duda daw po yung yung paggamit ko ng sick leave dahil Sige, nga po, sige. di Okay. naman po ako baldado eh. Sige ma'am. Alright. So ngayon, sa'yo naman, anong dahilan? Ako po, nag-meeting po kami. Lahat po kami mga street sweeper. Tapos napuna po ako ni Kap na sabi niya, Ate Bing, namumutla daw po ako. Okay. Diretso na po tayo, ma'am. Namumutla Ano po ako, tapos sabi niya, Ma'am, ano pong sinabi ni Kap rason kung ba? Diretso na tayo sa rason. magbakasyon ka muna, pag magaling ka na, tsaka ka bumalik. Nung bumabalik ko ako, hindi na po ako tinanggap. Pero hindi po ako nag-resign, hindi po ako nag-ano. So, pinagpahinga ka, pero nung pagbalik mo, hindi ka na pinabalik? Hindi na po. Okay. So, siguro, no, with that said, ilang taon kayo? Tag-isa kayo? Ako po 7 years. Ikaw? 2 years and a half. 2 years and a half sa'yo? 13 po. Kay Ilan? Kap, 13 po. 13. Kay Kap Seryo pa po ako. Okay. So, sa previous pa. Siguro, no, ilang taon na po kayo? Kayong tatlo? Ako po 38. 58. 38, 58. 74 po ako. 74. Kaya pa po. Pero siguro ma'am, I think yung kapitan or kung sino man sa barangay magsasabi regarding dun sa age. Pero hindi kayo parang minandatory retirement, hindi man Hindi ganun. po. Wala pong due process yung ginawa Wala nilang naman po pagtanggal Okay. sa amin eh. Sige po. Kausapin na natin siguro itong Secretary ng Barangay Santo Niño, Quezon City, si Reynard Ampong. Magandang umaga po sa inyo. Hello po. Yeah. Sir Reynard, ako po si Carl Bitag. Naka-live po tayo sa Pambansang Sumbungan Bitag programa ni Sir Ben. Sir, ano pong masasabi ng inyong barangay regarding dito sa tatlong former na mga trabahador ninyo na kung saan healthcare worker at 2 street sweeper? Opo. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Reynard Ampong from Barangay Santo Niño. Actually, newly appointed secretary lang po ako ng barangay. Pero base nga po sa narinig ko sa videos po ninyo kanina, as per dun sa mga complainant, sila daw po ay permanent. We all know naman po na sa barangay, wala naman po nagiging permanent unless sila po ay inaprubahan alinsunod sa patakaran ng Civil Service Commission. So usually po, ang mga BERT, yung mga kagaya ng mga clerk, street sweeper, yan po ay job order or contract of service. Kung hindi po ako nagkakamali. Okay. Ang masasabi ko lang din po sa kanila, sir, sa mga narinig ko pong mga complaints nila, yung desisyon naman po ng barangay ay ginawa naman po alinsunod sa umiiral na alituntunin at batay po sa pangangailangan na mapanatili yung maayos at efficient na public service. So yung mga issue po na inihain nila, ay naparating na rin po yan sa Office of the City Mayor at sa BCRD at naibigay na rin naman po yung part ng barangay para po dyan at bilang paggalang na rin po sa both parties, yung tamang proseso lang po at yung karapatan ng mga bawat panig, hindi na po kami siguro pa magbibigay pa ng anumang karagdagang komento tungkol sa mga detalye. Sir, question lang, no? I think they understand that aspect in regards dun sa kanilang pagkatanggal, but I think yung question nila dyan is ano bang rason, sir, ng kanilang pagkatanggal and binigyan ba silang pagkakataon para mag-explain regarding sa mga reasons kung bakit sila tinanggal? Kasi I do understand if parang ang pananaw sa kanila ay appointed, but meron silang mga benefits as a regular government employee. So, I want to know, sir, regarding dito, ano ba yung naging proseso ng inyong barangay para dun sa process ng kanilang pagkatanggal? Sir, before naman po sila napatanggal dito sa barangay, una, syempre may mga complaints naman po kami nare-receive. Unang-una po yung kay Ms. Lazinet. May mga complaints po kami nare-receive na hindi po nagiging malinis yung area niya. And with that, ino-observe po siya ng aming Committee on Sanitation. Binibisita po yung area kung talagang malinis. At yun nga po, bukod sa complaint, nakikita rin po na talagang marumi po yung kalsada. Okay. So aside, sir, sa complaints, nagsagawa ng investigation ang barangay with the said observations para matignan yung umano'y paglilinis nitong tauhan ninyo. Tama ba? Opo. And the absenteeism din, sir. And sa mga absences. Base, sir, sa inyong record, pagdating sa isang buwan, ilang beses ba siya absent? Yung buong December, sir, last year, halos
kung susumahin po natin, sir, sa 3 months po, nasa 70 plus po ang kanyang absenteeism. So, madalas 70 po, plus nagbibigay lang days sila ng absent? update sa GC lang po namin. Update sa GC? Yes, sir. Doon lang po sila nagsasabi na hindi po sila makakapagwalis on that day na mismo. So, 70 plus days? Yes, sir. So, when was that? How long nag-accumulate yung 70 plus days na yan? Ayan po yung para sa last year. Nag-start po yan ng December, sir. Last year, December, hanggang kailan? Onward. At yung mga dati pa rin po. Hindi sir, yung tinatanong ko lang examples. Pagdating sa isang buwan, ano kadalasan yung numero na siya ay absent sa isang buwan? For example, pwede na sabihin, pagdating sa isang buwan, 10 araw siyang absent, mga ganon. Sa isang buwan, sir, usually po meron siya mga 3 to 5 lang po na pasok. Ganyan, 1 week, ganun. 3 to 5 lang napasok? Oo, sir. So, sino sir yung nag-a-account ng mga attendances? May attendance po sila sa baba, sir. May logbook po sila. May logbook. So, yun din sir ang pinagbasihan ninyo? Opo, yun po ang pinagbasihan din namin. Okay. Kasi required po silang mag-log in every morning or after po nilang magwalis sa kalsada. Alright. So, hindi na po sila pinagwawalis ng matagal. Every morning lang po at sa loob ng isang linggo, meron lang po silang Alright. 6 weeks Sige na sir, magwalis. next naman na question ko, dito naman sa inyong barangay health worker na I think in charge nun sa birthing, tama ba? Oo, panganganak. Oo. Doon po sa mga emergency. Okay. Mga Emergency sa response. ambulance. Okay. Ito namang healthcare worker nyo, sir, na ito si Ma'am Julieta. Ano po yung, sir, yung naging explanation ng barangay tungkol dito? Yung regarding naman po kay Miss Julie Caro, nabasa ko naman po dito kung ano po yung pinaka-complaint niya. Nasagot din po siya ng barangay dahil naipasa din po yan sa Office of the City Mayor and the BCRD. So regarding po kay Miss Julieta Caro, meron din pong mga recorded videos ang barangay, may mga pictures din pong meron din po kami mga recorded na photos na katunayang nung siya po ay nasa leave, siya po ay pumupunta sa ganito, sa ganyan, na dapat po ay nagpapahinga Saan, sir? siya. Saan siya pupunta? Iba-iba po ang lakad niya, sir, eh. Meron pa po may team building, meron pa po sa mga inuman. Okay. So, base yan dun sa records na inyong barangay. Yes, sir. Meron din po kami mga photos and videos. Was this presented to all of them? No. Meaning, Ano, sir, sir? yung ibig kong sabihin is, the fact na tatanggalin na sila and meron kayo pinangahawakan na ebidensya, sila ba'y pinatawag at kinausap at pinresenta ang mga Yes, ebidensya na hawak ninyo para ma-explain Opo. nila isa-isa kung ano bang dahilan? Yes, sir. Meron po. Meron po mga evidence. Okay. What I'm asking, sir, is, naisabi ba sa kanila? Yes, naisabi naman po sa kanila. Actually, si Ms. Meaning, Julieta sir, as in Caro po- formal meeting, sir, ha? Halika dito, mag-usap tayo regarding dito sa iyong pagkatanggal sa trabaho dito sa barangay, tapos inisa-isa lahat, pinakita lahat sa kanila. Yes, sir. Meron po 3 times na Okay. kinausap din po sila ng Okay. kapitan puno. Sige, sir. So, next naman ako doon kay ma'am. Ma'am, anong sa'yo naman? Ako po, ina nila, na pagbakasyon daw po muna ako. Oo nga. Okay, sige. Sir, yung issue dito kay ma'am, ano bang pangalan nito? Edu Vigis, tama ba? Si Ma'am Edu Vigis, siya daw ay parang mandatory pahinga daw ni Kap dahil nakikita daw parang nanghihina, namumutla. Ano po magiging sagot ng ating barangay dyan, sir? Actually, tama po yun. Nakita po siya ng kapitan na namumutla. At nung lumabas po ang kanyang medical resort, meron po siyang panlalaki ng puso. May medical report. Opo. And actually, sinuportahan Enlargement din po of the heart. barangay para sa kanyang mga laboratories. Meron din po dito na kumuha siya ng inavail po niya ang free laboratory ng barangay na nagpa-laboratory din po si tita para po dun sa enlargement ng kanyang heart. At Okay. yan po ay sinuportahan ng kapitan and every month din po, nagbibigay din po ng maliit na tulong. So ang ano kapitan pong medical condition, sir, ang meron siya? sa enlargement of heart po. Enlargement of the heart. Okay. So siguro na with that said, kausapin na natin ng head ng Barangay and Community Relations Department ng Quezon City Hall. Magandang umaga po sa inyo, Ricky Corpus. Hello, good morning po. Yeah. Sir, magandang umaga po sa inyo. Ako po si Carl Bitag. Sir, naka-live po tayo.
Sir, may gusto sana kami ilapit kung saan may mga 3 former na barangay worker na tinanggal daw sila. Sir, ano pong masasagot ng ating head ng Barangay Community Relations Department? Opo, ganito, na-receive nga namin yan, tapos pinasagot namin si punong barangay Pao Concepcion. At yun nga, kasi doon sa mga narinig ko doon sa secretary, yun din nga yung mga naging reason po niya, kung bakit tinanggal yung mga empleyado. In fact, pinag-usapan ko nga siya, pero ang problema ko kasi, kami kasi dito sa office, pwede lang kami yung ganyan nga na kung pwedeng i-consider, pero kasi command responsibility nila yan bilang elected officials kung talagang hindi nagpe-perform po yung mga Siguro empleyado. sir, ganito, if possible lang, kasi naintindihan ko naman yung mga hinaing nila, no? If they're refuting it, but doesn't necessarily guarantee na mababalik sa kanilang trabaho. But more of, sir, can you do the investigation na lang siguro para marinig yung sides ng parehas? Kasi sa ngayon, sir, yung nakuha mong impormasyon ay doon sa ating barangay. Maybe, sir, magawa lang natin na maimbestigan lang. Say, parang hearing lang, mapag-usapan with the said concerned parties and then itong barangay also as well. Para lang, sir, makita ninyo for yourself kung ano bang both sides. Yes. Sige, Sir Carl, yan po yung gagawin natin. We will invite all the parties concerned. Okay. Tapos, imbestigahan natin at kung talagang may paglabag, pag-usapan natin si CAP or kung talagang gusto nila magreklamo sa kapitan nila, meron po tayong yung tinatawag na Special Investigative Committee ng City Council on Airing Barangay Officials. Okay. Doon po, yun talaga po yung nag-iising ng mga cases. Okay. Pero dahil po sa inyong request po na ipatawag po natin, baka naman po hindi na kailangan dumaan doon at maayos na po natin dito sa opisina, yun po yung gagawin natin. Yes, yun lang naman sir, I just want these people na, siyempre, feeling nila na parang sa ngayon, nanggagaling lahat ng impormasyon sa barangay. What we want is kayo mismo sir ang susuri sa kanila, marinig ang kanilang side, para makita nyo lang for yourself kung ano bang gusto at kung anong hinaing nila. Yun lang naman sir, Ricky Corpus. Yes po. Papatawag po agad natin next week. Alright. Sige Sir Ricky, maraming salamat po sa inyo. Okay po. Alright. So with that said, magbabalik itong pambansang sumbungan Bitag Help Desk. Susunod sa pambansang sumbungan, Bitag Help Desk. Love gone wrong. Ka-live-in, umalis na walang paalam. Pati pinahiram na iPhone, tinangay. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. Magbabalik ang pambansang sumbungan. Pinupuntahan. Maruga, tell your father stop bullying the community. Pinakikinggan. Walang election pero nagkaroon ng problem siya. So sila ang namili? Opo. Kinukumpronta. Ba't kang tatawa-tawa sa akin? Hindi ako nakikipagtawanan sa'yo. Total, wala naman kayong bakas. Anarkiya kayo eh. Nag-iimbestiga. Willing naman daw mag-settle si nanay, willing ka naman umalis, so bakit hanggang ngayon wala pa rin? Itinutuwid. Ang menro mo, mekaniko, kaya walang alam. No, sir. Boss, stop it. Sabihin mo dyan sa mekaniko mo sa susunod, huwag niyo akong kakantihin. Hindi ako tulfo, si Bitag ako. Umaharap ako. Inuunawa. Pakiramdam mo ba, nakapagpaliwanag ka dun sa LTO? Imbis makapaliwanag, parang lalong bumigat. Kinakatakutan. Illegal to. Bakit pinangangalandakan mo yan sa likod ng truck mo? Anong saysay kung ba't naglalagay ka ng ganyan? Ano sir, Sa mata ng publiko, ginagamit mo sila, niname drop mo sila para untouchable ka. Ginagalang. Kung gusto natin mabalik sa ating poder yung mga bata at itong kinakasama mo, dapat sundin natin yung proseso. Bitag Next Generation. Walang katapat. Walang katulad. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut right. Give what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Need help? Want to report?
For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our Bitag app now. Pinas! Handa na ba kayo mga bossing sa programa ni Ven Tulfo? Nagbabalik ang pambansang sumbungan. Pinas! Handa na ba kayo mga bossing sa programa ni Ven Tulfo? Nagbabalik ang pambansang sumbungan. Magandang umaga po. Ako po si Rayan Gamaluna, residente po ng North Caloocan. Ako po ay dumudulog sa Bitag sa kadahilan ng nireklamo po yung dati kong ka-live-in partner na nagtangay po ng aking cellphone. Pinahiram ko po yung cellphone na iPhone 13 sa kanya. Tapos isang araw, nalaman ko na lang po na umalis siya ng bahay na hindi ko alam na tangay yung cellphone ko po. Dala po niya yung lahat ng gamit niya. Ngayon po hindi ko na po alam kung saan po siya mahanap. Maraming salamat po. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Alright, so sa reklamo ni Sir na kung saan daw meron siyang ka-live-in partner na umunay mukhang tumangay ata ng kanyang cellphone dahil pinairam niya daw. Ngayon, siguro maya ng konti makakausap natin siya. Siguro mga boss, sa lahat ng mga usapin na kagaya nito, hindi kami manghihimasok sa usaping relasyon. Bagkus minsan, kailangan lang namin magbigay liwanag sa kanila regarding dun sa kanilang current na estado or kanilang state. So, siguro nasa line na ba ngayon ang ating complainant at makakausap na? Alright, sige, kausapin na natin yun si Ray Cabaluna, itong complainant natin. Magandang umaga po sa inyo, Sir Ray. Magandang umaga po, sir. Alright. Sir Ray, unang-una, kamusta naman na po kayo? Okay lang po naman po, sir. Alright. Sir, tama ba? Ikaw ba lumalapit sa amin regarding dito sa issue mo sa dating live-in partner mo? Opo, sir. Ano po ba, sir, yung naging issue ninyo? Bakit kinakailangan niyo po magpabitag? Hindi na po siya mag-ano, sir, kung anong tawag dito, yung sa cellphone po. Kasi, Sa cellphone. Anong klaseng cellphone to, sir? Pa? Anong klaseng cellphone to? iPhone 13 po na 256 GB. iPhone 13, 256 GB. Fully paid na ba to? Opo. Fully paid. Okay. So, ngayon, sir, ano bang naging issue? Bakit kayo naghiwalay? Hindi ko rin po alam Kasi po, bago nangyari yon, palagi na lang po siyang galitin. Tapos, nagulat ka na lang, biglang iniwanan ka na lang, dala-dala yung iPhone 13 256 GB na fully paid mo. Opo. Okay. Nasa trabaho po kasi ako nun kaya. Matanong ko lang, sir, sino nagbayad dun sa iPhone 13? Binili mo ba yan o niregalo niya sa'yo? Binili ko po yun, sir. As in, ikaw mismo ang bumili para sa kanya? Hindi po. Para sa'yo? Para sa akin po yun. Para sa'yo. So, paano naabot, sir, na yung iPhone 13 mo napunta sa kanya? Ganito po kasi yun. Isang araw na umuwi siya dito sa bahay. Ang sabi niya po sa akin, nawala daw niya po yung cellphone. Ay, hindi pala, parang sa work ata niya yun, nag-chat siya sa akin na nawala. So, okay. Sige, sir. Diretso tayo. So, nawala yung cellphone niya. Kaya, para nagsasabi siya sa'yo na nawala, kaya para pahiramin mo sana siya. Etong iPhone 13 ba, sir? Nirequest niya sa'yo, pahiram naman ako niyan. Ganun ba? O ikaw mismo ang willing na nagsabi, sige, ako po pahiram. mismo willing na nagsabi sa kanya, sir, na hiramin niya muna. Kasi mas kailangan niya po yung cellphone So, nagsasama pa kayo nung time niyo, live-in pa rin kayo? Nagsasama pa po. Matanong ko lang, sir, ilang buwan na kayo? Siguro mga 3 buwan po. 3 months tapos nag-live-in na kayo? Apo. Paano niyo, sir, nakilala itong tao na to? Magkalungsod kasi kami yan dun sa, sir, sa probinsya namin.
So parang kababayan mo doon sa probinsya. Nagkakilala din kami sa Facebook lang din po. Sa Facebook. Sang parte sir ng Facebook? Nakita mo lang, in-add mo, minessage mo, or nakita mo sa Facebook dating? Saan mo sir nakita Sa yan? dating po ata. Tapos nag-meet na kayo. Pero matagal na panahon na naging friend kami sa Facebook po. So matagal na kayong naging friend. Apo. Ngayon sir, matanong ko, naging masaya ka naman dun sa pagsasama ninyo? Okay, okay naman po. Mabait naman po kasi yan nung una. Nung una, bakit? Anong nangyari nung pangalawa? Hindi ko din po alam kasi lately ko lang din nalaman na may mga sinasabi na rin po siya dito sa mga kapitbahay namin na binubugbog ko daw siya. May mga ganun daw. Oo, kasi ako hindi naman po talaga ako pala kausap So, dito kung may sa mga ganun siya sinasabing issue, sir, sa tingin mo, anong dahilan kung bakit ka iniwanan? Nalaman ko lang po na may nagsabi lang din po sa akin na yun nga, siguro may siya dun sa katrabaho niya. Dahil sa trabaho. Opo. Ano ba kayo, sir? Nagkaroon ba ng point na dahil sa trabaho, naging LDR kayo o talagang full-time live-in kayo? Dito po, nagsasama po kami, nagli-live-in po kami. Pero hindi po kami madalas kasi minsan, umaga po kasi umalis na ako, 7:00 ng umaga. So wala na kayong bonding? 10:00 siguro, naabutan ko na siya sa bahay. Kasi minsan tulog pa siya. Gabi lang kami nagkikita. Okay. Sige sir. Balik tayo sir sa issue ng iPhone 13 mo na nakuha niya. So pinahiram mo, biglaan umalis, tapos hindi na bumalik sa'yo at gusto mo sana makuha yung iPhone. Tama ba? Opo. Gusto ko sana makakaso po sir, napablock ko na po sa NTC. Kasi nanggaling po ako sa PAW office. Okay. So napablock mo na sa NTC sir. So ano pong gusto niyo mangyari dito sa aming tanggapan? Ba't kayo lumapit dito sa Bitag? Yun po sana po. Kung maaari sana, paano ako sa kanya? Ipa-refund ko sa kanya. Kasi sayang din naman yung binayad ko dun. Magkano ba nabayad mo dun? Kasama po sa sa charger ata, nasa mga 62 ata yun na 62K. Kasi 2 gigs ko yun sir 2 gigs. Sige sir, ganito akin, personal advice, masasabi ko na lang diretso sa'yo, na itong si babae mo na dati mong ka-live-in, mukhang nagkaroon lang kayo ng problema, kaya naghihiwalay kayo. Ngayon dala-dala niyo yung cellphone, nabayaran mo na yung cellphone also as well. Sa tingin mo ba sir, talagang hahaluglugin mo yung buong mundo para lang mahanap yung cellphone, mahanap yung tao para mabayaran lang niya yung cellphone sa'yo? Una po sir, unang-una po, gustong-gusto ko lang po talaga mabawi yung cellphone. Sa katagalan po na parang malabo po yung mangyari na makuha. Sa tingin mo ba sir, talagang pakay mo yung cellphone o meron pang kahit papanong nag-hope ka na makita mo pa rin siya in person? Wala na pong iba talaga sir. Ha? Cellphone lang po talaga yung pakay ko. So wala kang iniisip na baka pag nakita mo siya, baka magbago isip mo, baka mapatawad mo siya? Ganun ba? Wala. So, matanong ko lang sir, sa tingin mo ba, worth it ba ang panahon, ang paghahabol sa kanya at paghahanap sa kanya para dito sa cellphone? Matanong ko lang sir, kasi sa haba-haba ng panahon at oras na sinasayang mo dito sa tao na ayaw magpahanap, sa tingin mo ba sir, worth it ba yun? Imbis na nagsasaya ka na lang sa buhay mo, nagsasama na lang kayo ng mga tropa mo at kung sino-sino dyan. Ganito kasi sir, pinaghirapan ko din po kasi yung perang pinambili doon. Tapos, yun, ginano na lang niya agad. Dapat sana, kung may plano siya na iwanan pala ako, umalis na lang siya, hindi na lang siya nag-ano sir. Wala na lang siyang dinamay. Ako, tanggap ko naman Kasi gano'n naman talaga yung buhay, may umaalis. May dumarating. Okay. Pero sana, hindi na lang niya dinamay yung yung mga personal na gamit. Okay. So siguro sir, just to see also regarding dito sa sitwasyon mo, gusto ko lang din kasi magkonsulta ng ating Doktora Camille, ang psychologist regarding dito. Doktora,
ano po masasabi niyo regarding dito kay sir? Kasi naintindihan ko naman regarding sa cellphone, pero pinablock na niyo sa NTC yung cellphone, so hindi na magagamit. Hindi na din natin masabi kung saan yung mismong cellphone na yun. Ano pong masasabi natin dito, Dr. Camille? Ano pong masasabi niyo? Advice dito kay sir? Ay, magandang tanghali, Carl. Okay, pinakinggan ko nga yung kanyang istorya. Okay, siguro unang-una, no, pagdating sa ganyan mga pagkakataon, alam naman natin, pag tayo nagkaroon ng mga partners, hindi natin maiiwasan na talagang may mga bagay-bagay na magugulat ka na lang na kinuha pala itong mga gamit na ito or kaya naman may mga tinapon na gamit na talagang mahalaga sa'yo. Yes. Basically, siguro mga tao kasi kumisan talagang nagkakaroon ng tinatawag nating attachment dun sa mga gamit na yun, lalo na kung sinabi mong pinaghirapan. Yes. Pero kung ito sa sitwasyon na ito na talagang very, sabihin natin, parang suntok sa buwan, para mahanap pa uli makuha pa yung cellphone na yan, siguro dapat intindihin niya na maigi na unang-una, yung sinasabi niya para maidemanda itong taong ito, napaka-imposible na. Dahil kasi hindi rin niya alam kung saan matatagpuan. Pangalawa, definitely hindi ito gagamitin dahil na-block na, maaring ito nabenta na kung saan, baka sa Green Hills, tapos na-unlock na rin yan. Yes. alam mo naman yung mga ganun. So talagang hindi mo na rin mahahanap yung cellphone na yan. Third, I think ang dapat mong isipin dito, kung ano yung takeaway dito or yung sinasabi nating lesson learned. Kasi pag nakita mong maigi at nagkaroon ka ng realization na meron kang natutunan dito sa relasyon na to, doon mo maiintindihan na hindi mo na kinakailangan hanapin pa kung saan yung cellphone na yan. Kung hindi, gumawa ka ng paraan na magkaroon ka ng bagong cellphone at intindihin mo kung paano mo pangangalagaan yung sarili mo nang hindi ka maloloko ulit. Kaya ngayon, kung sakali na talagang sabihin mo, affected ka pa rin dito, naiisip mo yung parang ginago ka or sabihin na natin, nabudol ka sa relasyon na to at naapektuhan ka pa, tutulungan ka ng bitag para pumunta sa akin o kaya naman magpakonsulta ka, libre yun para sa ganun, ma-debrief kita para maintindihan mo na hindi lahat ng bagay, lahat ng material na bagay, kailangan natin na yung ihangad pa. Kasi mas magandang maisip natin na maayos yung kalusugan natin pangkaisipan at yung ating kalusugan na sabihin natin physical health. Alright. Yun lang, Carl. Okay. So with that said, Dr. Camille, maraming salamat po sa inyong pahayag ngayong araw. Thank you. Okay. Alright. Sir, ganito no, may gusto lang sana ako ibigay na advice sa iyo kasi naintindihan ko naman sa iksing panahon na pagsasama ninyo, naintindihan ko naman yung nawala sa inyong cellphone and everything. Sabi mo naman, pinaghirapan mo. But uulitin ko sir, sa mga relasyon na iba't ibang mga bagay, iba't ibang sitwasyon, marami mga tao na pinaghihirapan ng iba't ibang bagay at natatangay, nakukuha, or na kung ano man dun sa tao niyo. Kasama yun doon sa relasyon at pagmamahal doon sa tao. Kasi ikaw naman sir, kusang loob mo binigay sa tao, hindi mo naman inaasahan na makukuha niya. Baka lang kinuha niya dahil wala siyang cellphone at that time. Wala siyang magagamit, pinahiram mo naman sa kanya, mabilis siyang umalis. Hindi niya na naisip. Di po ba sir? Baka hindi naman ang intention niya talaga ay mangloko talaga. So, ang sa akin sir, and again, siguro 3 months pa lang din kayo, nagkasama na kayo, nagka-live-in na kayo. Siguro sir, pagka bago pa lang ang relasyon, mag-iingat tayo sa pagbibigay lahat. Mga bagay, kung ano man. Kasi syempre, bago pa lang, pwede magkaroon ng problema, pwede magkaroon ng kahit ano. Trust will build eventually. Huwag po tayo kaagad magtitiwala sa tao na kinakasama natin. Ano po ba sir ang masasabi niyo doon sa sinabi ng doktor at napaka-biyasa niyan pagdating sa ganyan mga klaseng pinag-uusapan? Ano masasabi mo Ray doon sa sinabi ni Dr. Camille? Nalinawan ka na ba? Parang malabo na nga talaga sir na makuha ko po ulit yung cellphone. Kasi sir, kung akong tatanungin mo, mas malaki pang gagasusin mo sa paghahanap sa cellphone kesa doon sa makukuha mo galing sa cellphone. Kasi malay mo na chop-chop na yung cellphone, na pyesa-pyesa na yan na hindi natin alam. So para sa akin sir, mag-focus ka na sa sarili mo, yung tawag nila self-love. Focus ka sa sarili mo, mag-gym ka dyan, o kung gusto mong gawin, mag-gimmick-gimmick ka kasama mga tropa mo. Para lang sir sa kinabukasan mo at para fresh start ba para sa sarili mo. At least alam mo sa susunod
na huwag ka basta-basta magbibigay ng mga materyales, huwag ka basta-basta magtitiwala sa mga tao na siguro bagong kakilala mo lang. Okay, sir? Okay po. Okay, maraming salamat sa iyo, Ray, ha? At sana naman kahit papano nakatulong kami sa iyo, ha? Okay, Ray? Sige po. Okay, thank you. Thank you so much. Alright, at dyan tayo nagtatapos sa ating programa ngayon at sana marami kayong natutunan. Whether it be regarding sa ating concern ng complainant kanina na siya ay nakakuha ng pera, regarding naman sa issue ng umano'y mga natanggal na health worker or barangay worker, and also as well dito sa issue ni Sir na nakuhanan daw siya ng iPhone 13 256 fully paid daw. At with that, dyan tayo nagtatapos sa ating programa ngayon. Itong Pambansang Bitag Helpdesk, walang katapat, walang katulad. Pinupuntahan. Baruga, tell your father stop bullying the community. Pinakikinggan. Walang election pero nagkaroon ng problem siya. So sila ang namili? Opo. Kinukumpronta. Ba't kang tatawa-tawa sa akin? Hindi ako nakikipagtawanan sa'yo. Total, wala naman kayong bakas. Anarkiya kayo eh. Nag-iimbestiga. Willing naman daw mag-settle si nanay, willing ka naman umalis, so bakit hanggang ngayon wala pa rin? Itinutuwid. Ang menro mo, mekaniko, kaya walang alam. No, sir. Boss, stop it. Sabihin mo dyan sa mekaniko mo sa susunod, huwag niyo akong kakantihin. Hindi ako Tulfo, si Bitag ako. Umaharap ako. Inuunawa. Pakiramdam mo ba? Nakapagpaliwanag ka dun sa LTO? Imbis makapaliwanag, parang lalong bumigat. Kinakatakutan. Illegal to. Bakit pinangangalandakan mo yan sa likod ng truck mo? Anong saysay kung ba't naglalagay ka ng ganyan? Ano sir, Sa mata ng publiko, ginagamit mo sila, niname drop mo sila para untouchable ka. Ginagalang. Kung gusto natin mabalik sa ating poder yung mga bata at itong kinakasama mo, dapat sundin natin yung proseso. Bitag Next Generation. Walang katapat. Walang katulad. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut Right. Give what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Need help? Want to report? For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our Bitag app now. Pambansang Sumbungan, Bitag Helpdesk.